sasabihin sa inyo. Guys, naalala niyo yung may hinihingi ako. That one. Mahirap guys, no? Wala tayong alam sa mga ibon. Minsan parang bago sa akin, tapos pagpakita ko kay Deepak, parang, ano na ba kay Deepak ba? Yung parang normal na sa kanya, common na sa kanya. Yun, hindi pala normal, common na sa kanya. So, ayun guys, it's 9, magti-10 o'clock na dito. Oh. Good morning guys, and today is Tuesday. So, kumusta ang mga Martes ninyo? And nakita nyo naman yung celebration namin kay Deepak kagabi. Maraming salamat po. Hindi na po ako babay sa inyo dahil sakit ng tiyan ko talaga guys, kakatawa. Guys mo, ay ambot na lamang daya. Mahirap na talaga yung nagtatry lang naman kayo makiuso, tapos parang hindi talaga makikisama ba. Lalo na si Deepak, galit talaga siya sa cake. Alam nyo ba guys, habang yung babae na yun kung saan kami nag-order ng cake ni Deepak, sinabihan ko na siya, be careful with the spelling, okay? Ay, kasi common na yan dito, no? So, kaya kailangan may gentle reminder ka lang ba sa kanila. Kasi kahit Deepak na pangalan, ang nilagay niya, D-I-P-A. So, kinukorek siya namin ilang beses at nag-remind din ako. Ngayon, ang masama pa yung happy, naging hummy. Hummy birthday. Bad trip na naman si Deepak, kaya ang bota. Di wala tayong magagawa na puno ng comedy yung aming celebration. Simple yet meaningful birthday. And yun lang talaga ang gusto ko, na wala na yung kagaya before. Kasi nakakapagod guys, alam nyo yun. And masaya na nakakapagod. Pero yung mahirap din, no? Na ganun lagi. Kasi okay lang ko nandito sila ni Ama, no problem. Pero yung kami-kami lang. Ako lang naman guys yung magluluto. Pagod. Kaya ayaw ni Deepak. Kasi nga, syempre ako lang mapagod. Tapos magsiuwian, daming lilinisin. Syempre may iya ka man, diba? At sila din naman, may mga trabaho din naman the next day. And parang hindi na kagaya ng dati. Kung nandito sila Kanchi Mandira, okay lang. Sila ni Naren, wala ibang-iba na ngayon guys. Tapos, syempre may mga relatives din na iba na pag may mga okasyon sila ng mga ganyan, hindi rin sila nagse-celebrate ng ganyan, bihira. At yung iba, hindi rin naman sila na nag-invite, yung sila na lang. So, parang na-realize ko rin na, kung kami lang lagi na ganyan din, ako lang din yung mahirapan lagi dahil ako lang din yung maglilinis, yung ganun. Siguro minsan lang may ganyan-ganyan, once in a blue moon, pero hindi na yung kagaya dati na lagi na lang ganyan. Gusto ko yung ganun, simple lang, pero meaningful na kami lang. So, ayun. Thank you so much sa mga wishes niyo kay Deepa. Alam niyo guys, pag minsan, walang mga QR, yung mga nagbebenta katulad yan kay Didi, yung isang Didi, nagbebenta talaga siya ng gulay. Sabi ko, may QR ka. Sabi niya, wala, kuha ka lang. Sabi niya, mamaya bayaran mo na lang kasi alam naman nila at kilala naman nila ako. Nakakatuwa lang yung gano'n, no? Yung taga dito sa amin. Sige lang, mamaya bayaran mo. O di kaya pag dumaan ka na lang sa bukas, susunod, tsaka mo na bayaran. Yung si kuya nga, hindi ko pa siya nabigyan guys ng 250 ko kasi wala siyang QR. And yung ATM sa amin dito, nakakalimutan kong magkuha ng pera. Pero okay lang yan kasi dumadaan man ako lagi sa kanya. At saka nag-order na pala kami guys ng panlinis sa washing machine. Ubusin lang namin yung powder na binili namin. Pang front loading man yan ang binili namin. At saka liquid na yung gagamitin namin. Thank you sa mga concern nyo dyan. Ang importante na ayos na at okay na yung ating washing machine at exhaust. So ngayon, meron akong sasabihin sa inyo. Guys, naalala nyo yung may hinihingi ako sa inyo dyan ng mga pabor na kung may maitutulong kayo, yung sa nature guide. Alam nyo guys, namatay na siya guys. Namatay siya nung isang araw. Sabi ko nga kay Deepak, para nung dinala siya sa ospital, okay naman yung itsura niya, yun lang, hindi siya makagalaw. Tapos, inoperahan nga siya, diba? Tapos nung okay na yung opera niya, nakalabas na siya. Ako pa nga siya, parang sa picture ba, kasi pinupost na ibang birder na yun, siya, nag-a-ask sila ng prayers, ganon. Tapos nagulat ako, nag-post
Ayun nga, nagulat ako kasi parang okay naman siya. Although yung spinal cord niya, pero sabi ko kay Deepak, bakit siya na ano? Bakit talaga dead siya, no? Kasi sinabihan na daw pala na hindi na daw talaga siya makagalaw pag maging okay man siya. Guys, hindi man sa ano, 'di ba? Yung iba na babasa ko na kung maging gulay lang naman, mas mabuti pang mamatay na lang yung ganun. Kasi nga, yun ang kinalabasan niya, ang maging gulay na lang siya, hindi na siya pwedeng makalakad, wala nang chance, higa na lang siya forever sa buhay niya. Hindi ko alam, nagulatin ako kasi parang okay naman siya sa mga pictures, ganito, ganyan, ganyan. Pero wala siguro talaga, ano, baka inisip ko na lang hanggang doon na lang siguro yung kanyang ano, um, buhay ba? Ganun talaga. May her soul rest in peace, tsaka condolences to the family. Ang pagkasabi kasi ni Deepak sa akin, na-disgrasya daw siya sa motor. Pero yung isang post, ang sinabi naman doon, hindi man siya na-disgrasya sa motor. Nagsiswimming sila sa river, I think. Yung river nila kasi dito, mabato. Mga malalaking bato ba? Siguro baka na-slide siya, sabi ko kay Deepak. Sabi ni Deepak, hindi ko alam. Pero isa daw yan sa pinakamatapang na ano, nature guide doon. Imagine mo mag-nature guide ka sa kung sinong gusto makakita ng tigre. Dahil sa hirap ng buhay. Kaya ganun. Iba tayo. Sa nanay ni Rene, mayroon talaga, no? Mayroon talagang mga Pilipino na bakit sa daming imbis na magpasalamat tayo dahil deserve nila ang tulong ngayon na nakukuha nila, bakit yung mga pag-uugali ng mga Pilipino hindi makuha-kuha na kahit papano maibsan, guys, ang sakit na naramdaman nila, na nakikita nila, nakikisimpatya ang mga tao. Kung may mga tulong man sila, guys, na nakukuha, deserve nila yan. Kasi kung buhay lang po ang anak nila, sobra pa ang makukuha nila. Alam nyo yun, guys. Sabi nga ng nanay niya, hindi nila kailangan yan. Dahil ang kailangan niya is yung anak niya. 'Di ba? Sino ba ang magulang na gusto mawalan ng anak? Kaya nga naiinis din ako, ano. Guys, hindi ako pala react sa mga ibang mga nagba-vlog o ano, never. Kahit mag-like or react, hindi ako magre-react, guys, never. Pero this time, grabe, sa totoo lang. Grabe yung impact ni Bobet, ni Dong Bobet. 'Di ba? Kung talagang hindi siya karapat-dapat, hangaan ang nasa kabaitan niya bilang isang anak, makikita mo gaano kahirap ang buhay nila. O, di ba? Tapos may mga Pilipino pa na kababayan natin na magsabi na mayaman na sila, yung nanay niya ganito ganyan. Grabe, guys. Itigil niyo na ang katoksikan na ganyang ugali ng ano na sa mga ganyang bagay kainggitan niyo. Dahil ang inggit na ugali, ang pag-uugali, walang lunas yan. So, imbis na makisimpatya na lang po tayo dahil nakita nyo naman, kahit paano, naibsan yung sakit na naramdaman nila. Pero kayo, yung mga, nanguhusga dyan sa nanay nila, na porket daw ganito, nagpakulay na daw ng buhok. Ano, guys, syempre may mga taong nag-o-offer sa kanila, no? Libre ang ganito, libre ang ganyan. Pasalamat nga tayo, may mga mabubuting puso na gumaganyan. Kung hindi tayo ang makagawa, at least may mga tao na ginagamit si Lord na yun ang mga tao na konting kaligayahan nila. Eh ano naman ngayon kung nagpakulay siya ng buhok? 'Di ba? Hindi naman yun masama. Grabe, pati mga ganyang bagay, no? Pati mga ganyang bagay. Dapat ba natin yan kainggitan? Dapat ba natin yan Imbis na ako, pag nakikita ko, may nagbibigay sa kanila ng ganito, deserve nila yun. Imagine nyo, may nagbibigay ng ref. Kahapon nakakita ako. Iba yung pakiramdam, guys, ba? Yung halos gusto mo na lang magsabi na yung kulang na lang talaga ikaw yung sobrang magpasalamat sa mga taong may ganong puso. Tapos kayo, kung ano-ano ang mga sinasabi nyo dyan.
Imbis na tulungan sa mga ganyang bagay, na matulungan sila. Nakita nyo naman, grabe kahirap ang buhay nila, di ba? Ako through my prayers talaga, nagpipray talaga ako. Nagpipray talaga ako, makuha talaga nila ang justice. Kasi yan yung totoong siguro yan yung totoong kaligayahan na maramdaman ng kanyang magulang, guys, pamilya. Hindi yung mga material na bagay. Dahil ang material na bagay ay temporary lang yan na happiness sa buhay natin, guys. Bilang isang ina ka, maramdaman mo talaga. Kaya hindi nila yan kasalanan, no? Kung may nagbibigay sa kanila. Kaya kayo, mga nanghusga kayo sa kanila o ano man ang mga nakita nyo, alam nyo, nagpapalata kayo, nainggit lang yan. Inggit lang yan. Dahil sa mga natatanggap nila, wag kayong ganyan. Diyos ko. Takot kayo sa gaba. Karmahin kayo ba? Ayan na, ano lang ako, nag-share lang ako, guys, ng sentiments ko kasi sobrang hirap nga ng buhay nila. Nagtitinda sila ng isda sa buhay nila. Pinatry nilang mag-asawa na maano nila yung mga anak nila. Tapos ganyan pa kayo sa kanila. Bakit kaya ganun, no? Mabuti na lang may mga mabubuting tao. Grabe. Alam nyo, guys, kung hindi yan sila inipo ni Lord yung mga puso ng mga taong nagbibigay dyan sa kanila o tumutulong, hindi yan mangyayari. Dahil si Lord yan ang naghipo sa puso nila, guys, na yan yung way. Dahil alam ni Lord, sobrang sakit niyan na pangyayari sa buhay nila. Kaya sa mga ganyang paraan, kahit papano maibsan ang lungkot na naramdaman. Way ni Lord lahat yan. May mga reason yan behind. Kaya ako na talaga ako ba, parang nalulungkot. Hindi ako naiinis, nalulungkot ako. Bakit yung ganyang pag-uugali ng Pilipino? Yes, sa social media, hindi natin ma-avoid yan na may mga basher talaga. Kasi expect mo na yan eh. Pero wag naman to the point na ganyan na ngayong sitwasyon nila. Kasi parang hindi naman yan bash, parang may halong inggit na dahil sa mga natatanggap nila, which is pangit. Yan ay namatayan. Hindi yung naghingi lang sila na naghingi. Yan ang pangit. Yung nagpaparinig para magkaroon ng ganito, yan ang pangit. Hindi yan maganda. Pero yung namatayan, wag niyong kainggitan, guys. 'Di ba? So itong lulutuin ko at black eyed beans ako, lagyan ko ng patatas kasi marami tayong patatas, 'di ba? Kumukunti ng patatas natin para hindi lang siya masira. Hindi naman yan masira agad-agad, guys. Luluto na ako, ha?